Magandang hapon mga kapatid at kumusta po kayo? Ngayon po ay bigyan natin ng katinawan, bigyan natin ng explanation ang ating ginagawa ngayon na All Saints Day ngayon. So sa mga lahat ng mga banal na sinilibrate natin All Saints Day. November 1 po ngayon. So bago yan, ano pong hinahanap mga kapatid? Hindi ko yung hindi natin Mayong hapon, Father Darwin, Jezebel Java, nanood sa atin. Hindi ko makita yung hinahanap natin. So maraming nagtanong mga kapatid patungkol sa ating ginagawa ngayon. All Saints Day. Makarinig ba yung mga banal at malapitan ba din natin? Yan ang mga katanungan na dapat nating sasagutin ngayong hapon na ito. At meron ako i-share sa inyo mamaya sa Ministry of Exorcism. Mamayang hapon. Dahil ang ganda ng experience natin kanina. So sa katanungan na yung mga banal na sa langit ay makarinig ba, no, sa ating mga dalangin? Dahil nag-request si Father Arturo Conrad Lagarde na sasagutin natin itong katanungan na ito para naman sa ating mga kapatid na nalilito patungkol dito ay malinawan naman. Okay. So sa katanungan na ang mga santo ba ay makarinig? Dahil kung hindi ito makarinig mga kapatid, walang kabuluhan yung ating paghingi ng intercession sa kanila. Walang kabuluhan ang ginagawa natin, mga kapatid, kung hindi sila makarinig. Titingnan natin yung banal na kasulatan, mga kapatid, kung ang ordinaryong santo makarinig ba sa ating panalangin. At kung hindi sila makarinig, walang kabuluhan yung pag-ask natin ng intercession sa kanila. Di ba po? So, ngayon, ang tanong, makarinig ba yung mga banal sa langit? Dahil ngayon ay celebration po. Buong simbahan, the Universal Church is celebrating a solemnity for all saints. Lahat na po, kahit hindi na canonized ng simbahan, ay binigyan natin ng parangal sa araw na ito, November 1, attributed to all the saints being canonized and uncanonized by the church. So, dami na. So, ngayon sa katanungan, makarinig ba, no, ang mga banal sa ating panalangin? Before that, i-greet natin. Ngayon lang tayo naka-live mga kapatid. Ngayon lang tayo nakarating, no, galing sa probinsya sa Cebu, probinsya sa Masbate, probinsya din sa Dumaguete. So, ngayon lang tayo nakabalik at salamat sa Diyos, no? Nakabalik din tayo. At ngayon lang tayo nakapag-live, mga kapatid. So, sa katanungan, before that, ating sasagutin. Isa lang talata yung ibibigay natin ngayon para hindi naman kayo malilito. So, ibibigay natin yung specific na talata. I-recognize lang natin si Rainforest, nanood sa atin, si Elizabeth
Jimenez. Hello po, Father Darwin. At si Rams Palaba. Pwede po, Sister Almarie. No? At si Elizabeth Jimenez. Hello po, Father Darwin. Si Sherwin, watching from Tagum, Father. Si Rumnik Mabaskog. Hi, Father Darwin. Kumusta na ka? Father, maayo lang. At kumbati gihapon, bago ako nakarest ng kaunti, mga kapatid. At ngayon balik naman tayo sa ating pagsasagot sa mga katanungan galing sa ating mga kapatid. Meron palang nagpadala sa atin ng liham, mga kapatid, galing ni sinong pangalan nito? Saan ba yung Dear Father Darwin, ako si Diana Creo Grace Solis. Nangayo ko og tabang nimo nga maayo nako aning akong anxiety. Sige ako og kahadlok mga hapit tulong tuig na kini na anako. Salig ko sa Ginoo, ako isaligan karon. So nagtiwala lang siya sa Dios. So yung karanasan, ang sakit niya ay anxiety. Sigo kahadlok bisan asa ko moadto, bisan unsay sitwasyon nga mahinagbo nako. So lagi siyang natatakot, mga kapatid. Kada adlaw sige ko og pugong og kontra sa akong hunahuna para dili ko madaog. Please, Father, tabangi ko og ayuha ko wad aning akong anxiety. Kapuyan ko usahay magsigig fight sa akong hunahuna, please, Father. So, Sister Diana Creo Grace Solis, meron naman tayong prayer. I-renounce mo lahat ng mga occult involvement mo. At meron tayong mga pasyente katulad mo, lumapit na sila sa mga doktor dahil hindi naman natural yung karamdaman o merely psychological yung anxiety niya. Matapos makatanggap ng sacrament, confession, meron ka namang pari dyan. Sa pinakamalapit na pari mo, punta ka. Confession, anointing of the sick, and then Holy Communion. Receive the body of Christ. Receive the body of Christ, kapatid. Yan po ay malaking tulong sa atin. Okay? At meron tayong prayer of deliverance. Before doing it, practice cares. Yung cares is confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Cares. Practice cares before doing the prayer of deliverance. Sa mga bago pa lang sa ating programa ngayon, nakasubaybay, please visit punto per punto staff. Nandun yung order sa prayer of deliverance. At malaking tulong po yan sa ating karanasan at sa mga experiences natin. Saan man tayo, or kanila lang, i-share mo ko sa inyo yung nangyari kanina, mga kapatid. So, sa katanungan, mga kapatid, na makarinig ba yung mga santo sa ating mga dalangin? Kapag hindi makarinig, walang kabuluhan ang ating ginagawa ngayon, mga kapatid. So, ito ang talata, mga kapatid. Sa Revelation chapter 5, verses 13 to 14. St. John said, Then I heard every creature in heaven and on earth, under the earth, and on the sea, and all that is in them, saying, To him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and ever. Amen. So dito, mga kapatid, makikita natin, I heard every creature, lahat ng mga nilalang ay narinig ko. So, mga nilalang sa langit, sa lupa, sa mundo, under the earth, sa ilalim ng lupa, on the sea, sa karagatan, narinig ko lahat ng mga nilalang. So, kita ninyo, mga kapatid, doon na yung santo, si St. John Evangelist. Narinig niya lahat ng mga nilikha. Narinig niya lahat ng mga nilalang. I heard every creature in heaven. I heard every creature in heaven. Every creature on earth. Under the earth. On the sea. So, kita ninyo, mga kapatid, narinig talaga. So, ng mga banal, kahit hindi sila Diyos, pero narinig nila lahat ng mga nilalang dito sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Kahit sa ilalim ng lupa, no? At sa ilalim din ng dagat. So, kita ninyo, I heard all creatures. Sa ibang translation
ito, babasahin natin. Dito tayo sa King James Version sa mga protestante. Itong nakasulat, mga kapatid. Tingnan natin. No. And every creature which is in heaven, and on earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, I heard them. No? So, dito din sa Living Translation, protestante din ito. Babasahin naman natin, mga kapatid. And then I heard every creature in heaven. The same. No, I heard. So, malinaw na makarinig yung mga banal. No? Every creature in heaven and earth. Hindi to basta-basta, mga kapatid. No? Grabe. At, meron naman akong na dialogue, mga kapatid, dun sa nung seminarista pa ako, merong isang pastor doon na nag-preach. Sabi nila, walang kabuluhan ang paglapit ng mga banal. Tao lang sila. At dapat ang lapitan natin ang Diyos. Dahil siya lang ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. So bakit naman tayo lalapit sa mga santo? Tao lang sila, di ba po? So nag-evangelize siya dun sa naghihintay kami sa barko. Yan ang sinasabi niya sa amin. At dahil nandun ako, tinanong ko siya, hindi ba, masama ba nalalapit kami sa mga banal? Hindi maganda yon nagawain. Yan ang sabi niya, dapat diretso tayo sa Diyos ng ating may kapal. At sabi ko, may punto ka naman. Pero kung sasabihin mo na mali na ang paglapit sa mga banal, hindi yan base sa kasulatan. Dahil yung ginagawa natin ng mga Katoliko ay very biblical. Saan mabasa yan sa Biblia? Ikaw magbasa mismo. Binabasa niya ang Hebrew chapter 12, verses 22 to 23. Ito nakasulat, mga kapatid. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God Himself. So lumapit kayo sa Diyos, who is the judge over all things. Siya ang maghukom sa lahat ng mga bagay. You have come to the spirits, not only to God, hindi lang ang Diyos ang lapitan nila, pati na din, you have come to the spirits of the righteous ones in heaven, who have now been made perfect. So sa mga espiritu, sa mga mabuting tao na nasa langit na, who have now been made perfect. Malinaw na malinaw, mga banal po ito. Hindi na po ito mga kapatid, hindi na po ito buhay sa kanilang katawan, dahil spirit na po. No, malinaw na malinaw sa New Living Translation po, sa mga protestante po ito. Ulitin ko you have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. So yung mga nasulat na doon sa langit, yung mga banal, you have come to God Himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous ones in heaven, who have now been made perfect. So malinaw na malinaw po ito, mga kapatid. Mas malinaw po ito sa sikat ng araw, mga kapatid. So hindi lang ang Diyos ang kanilang nilapitan, pati na din yung mga kaluluwa, yung mga espiritu sa mga taong matapat, nasa langit na po, made perfect, na naging perfect na po, no? Naging ganap na po.
So, nandito, malinaw na malinaw. Tinanong ko siya, lumapit kayo sa Diyos. Appear. Lumapit din kami sa Diyos. Pero, ito, you have come to the spirit of the righteous ones. Sa mga espiritu, sa mga buting tao, na nasa langit na, in heaven, who have now been made perfect. So, sino ba itong mga espiritong ito? Walang iba, kundi ang mga santo. Linaw na malinaw po. Salamat, no, sa mga nanonood ngayon at nagpadala ng star, si Ruan Lipante. Kumusta na, Ruan? No, ating kapatid. At si Bro Mirth, Silon Bisanes. Hello, Father, watching from Turil, Davao. Salamat, Bro Mirth. Lagi mong pagsubaybay at noon. At si Father LB Moore. So, ito, Father, Living Translation po. So, may nagtanong yung, niya, yung niece niya, ay parang malapit na maging born again. So, itong talatang ito ay patunay po ito na dapat lalapit tayo sa mga, sa mga santo. And when we do a litany of saints, like for instance, Saint Vincent Ferrer, ang sagot natin, pray for us, ipagdasal nyo kami. San Lorenzo Ruiz, anong sagot natin? Ipagdasal mo kami. Ipanalangin mo kami. Iampo mo kami. Pray for us. Saint Anthony Maria Claret, pray for us. Hindi natin sinasabi, we pray for you. Nagdasal kami sa iyo. Pray for us. Iba po yun. Hindi sinabi natin iampo. Ang sinabi natin iampo mo kami. Pray for us. Hindi sinabi natin we pray for you. We pray for you. Nagdasal kami sa iyo. Nagdasal kami sa iyo. Hindi yan totoo. So, ang sinasabi natin, pray for us. So kung magsagawa tayo ng Litany of Saints, pray for us. So, you have come to the spirits. Plural po yun, ha? Spirits of the just. Tinanong ko yung pastor, kahit isang espiritu ng mabuting tao na nasa langit ang ninapitan ninyo, sino ba? Kahit isa. Wala siyang mabanggit. So tayo ang nakatupad dyan sa Hebrew chapter 12 verse 23, mga kapatid. Kung sasabihin natin, Holy Mary, pray for us. We never say, we pray for you. We pray for you. We pray for you. Ang sabi natin, pray for us. Ipagdasal nyo kami. Dahil sila po ay intercessor eh. Hindi naman sila savior. Mga santo, hindi naman savior. We have only one savior. Kung sasabihin natin, Saint Peter, pray for us. Saint Paul, pray for us. Saint Andrew, ang sagot natin, pray for us. Saint James, pray for us. Ang dami. You have come to the spirits of the just in heaven who have been made perfect. So, malinaw na malinaw sa talata, mga kapatid. Saint John, pray for us. Saint Thomas, pray for us. Saint James, pray for us. Saint Philip, pray for us. Saint Bartholomew, pray for us. Saint Matthew, pray for us. Saint Simon, pray for us. Saint Jude, pray for us. Saint Matthias, pray for us. Saint Barnabas, pray for us. Saint Luke, pray for us. Saint Mark. So, malinaw na malinaw, mga kapatid. Hindi tayo nagdasal sa mga banal. Nagpadasal tayo sa mga banal. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So, natanong si Eva Pupier, when ang sunod na Bible rally? No, this coming, basta every month, sasali tayo sa mga kapatid natin, the mga Catholic Faith Defenders. So, sasabay tayo. Salamat sa mga nagpadala ng mga stars, no? At patuloy na yung construction sa ating permanent office. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Hindi po yan para sa akin, mga kapatid. Yung mga exercise, matapos natin ma-construct yung permanent office natin, doon na po. So, hindi na tayo mag-renta dahil dinibigay sa Panginoon sa pamagitan ng pamilya nila ni Ate Sheila Taghap at Kuya Lorito Ardon.
So, salamat sa pamilyang ito dahil ang Diyos po ay nag-touch sa kanila para matulungan ang ministry ito. At para maging matibay. At patuloy kayong magdasal para sa team, mga kapatid. At si Jima Elijah Ventek na Mukatkat. God bless you, Father. Salamat. At badala ng 50 stars. Si Irene Seth. Mamaya gabi, may isi-share ako sa inyo. Ang ganda ng experience ko sa inyo. So, araw-araw mag-share po ako. Basta nandito lang tayo at meron tayong malakas na internet. Isiwalat natin yung mga experience natin sa doktrina natin. Hindi natin dinadasalan ng mga banal bilang Diyos, mga kapatid. Hindi din natin sinasamba ang mga banal bilang Diyos. Dahil tingnan natin, kahit yung si Propeta Daniel, sa Daniel 2:40, tingnan natin, Daniel 2:46, 47. So, yung worship, may dalawang klaseng worship, mga kapatid. Worship as God and worship as veneration. Tingnan nyo, mga kapatid. Daniel chapter 2, verses 46 to 47. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. So, ang ginagamit dito ang term is worship Daniel and commanded that they should offer, so, commanded pa, ang hari, that they should offer an obligation and sweet odors unto him. So the king offered prophet Daniel. The king answered unto Daniel and said, Oh, a truth, your God is the God of gods, and the Lord of kings, and the revealer of secrets, saying thou hast been able to reveal this secret. So the king worshiped Prophet Daniel, not as God, but as a messenger of God, as a prophet of God. So yan ang ginawa natin, mga Katoliko. Hindi natin wino-worship ang mga santo bilang Diyos, kundi bilang alagad ng Diyos. Nandyan yan sa kasulatan. Prophet Daniel worshipped by King Nebuchadnezzar. So malinaw mga kapatid. Hindi naman magkasulungat yung banal na kasulatan. Pero kung sambahin natin bilang Diyos, yung mga, hindi na po yun maganda. Ngayon, tama na po yung mga protestante. Bawal po yun. So, hindi natin ginawa si Maria na equal sa Panginoon. Siya po ay ina ng ating may kapal. Then, the Word became flesh. The Word became flesh. Hindi natin ginawa si San Jose equal to God. But he is the messenger of God, mga kapatid. Si Vibrant Canisa Montifalcon. Father, unsay angay buhaton sa adoration sacrament aside mag-renounce every when man adto sa adoration. So, pwede ka magkasal. Meron namang mga prayer for adoration. Pwede mo ikasal. At sa pamagitan niya, yung intention mo ay para sa iyong pamilya, para sa iyong mga barkada, para sa iyong mga kasamahan, no? Mga kaibigan, at pati na din sa mga kaaway for enlightenment. At si Rams Balaba, asabin nyo sa CD of Father. So, ipopost natin, mga kapatid. Si Terry Abiwela, Father, asabin nyo sa CDO. Ipopost natin, kapatid. Jos Francis Aka, pwede sunugon ang Satanic Rosary. So, ilibing nyo lang at i-break yung seal and consecration. Nandyan yan sa aklat ni Father Skia, Breaking the Seal of Consecration, page, tingnan ko muna ha, sa aklat na ito. Page 76 po. At si Dexy Sala, Father, watching from Binabagbugo, si Naril, ang daming nanonood natin ngayon. So, hindi ko mabasa lahat. Shout out from Denmark, Kanus Akamo, makaado sa CDO. So, this coming November 18 siguro. So, ipopost natin yan. At si Delsam Harry Thisam Nudalo. Good afternoon, Father. God bless sa lahat. No? God bless din. Si Riba Toriro Abisha. Hi, Father. Si Alman de Guzman. So, 3:30 na po.
Father, naa ka libro sa Jehovah. Wala kay libro. Katoliko versus Katoliko. Good afternoon. Father, ng school. Ng school, no? Si Maria Lourdes Faconla. Hello, Father, from Iligan. Pwede ba bisag dili pare mag-break of consecration? Yes, pwede. Basta yung mga pwede kapatid. Lalo yung family members mo. Si Marilyn Ness forever. Salamat, Father. You are so grateful and have you, Father. Irene Seth watching from Davao City. Si Leah Ann. Balik ka next year sa Bais City nga po, Father. Pohon. Si Gilbert Sanico, nag-deliverance ko last month kay Walking Possess ko. Pila ka session, Father. So, nag-self-deliverance si ang ilubong ko, pwede ako mag-break sa course, Father, na anak ko para sa deliverance. So, mag-self-deliverance ka kapag wala ka malapitan ng mga team sa exorcism, mga kapatid, at buong pamilya mo mag-renounce sa lahat ng mga occult involvement, kapatid. Si Alma de Guzman, Father, paano mo malaman demonic rosary na yung rosary natin ay demonic? I-search mo yung kapatid, may satanic rosary, sa likod niya ay walang entry dito. Ito cross po ito. So sa four corners niya ay may araw. At sa likod ni Kristo ay may ahas. Yan po ay satanic rosary po. Walang entry. Balik pa ba ka sa Turil, Father? Wala ko kay Bao. Si Sister Imper nanood sa atin, no? Si Boyle, salamat sa sharing talk, Papadar, no? Salamat din. Si Lynn Midlosa, shout out, Father, from Singapore. So ngayon ay magpagupit tayo. At salamat, hindi ko ma-rotate yung natin, hindi ko ma-rotate yung natin, yung cellphone natin. So pasensya na po. At mag-live ako mamayang gabi, mga kapatid. Nandito na tayo sa ating parokya po. At salamat sa inyong walang humpay na suporta sa ating programa. Lapit kayo sa pare kung may karamdaman kayo. All priests are healers po. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.